Akala ko si Ian magpipreach eh. Magandang umaga sa atin mga kapatid. It's a great Sunday morning. Gusto kong batiin yung katabi nyo ng Happy Sunday morning. God is good all the time. Iyan. Kita ba yung screen ko mga kapatid? Hindi pa? Wait lang po, mayroon lang tayong technical difficulties. May difficulties po ako. Wala pa? Sorry po, sorry. Ano ba ako? Next. Okay. Pogi na ba ako, Carlo? Okay, magandang umaga ulit. Tayo ay manalangin sa ating pagsisimula. Dakilan Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Father, we are grateful, God, once again that you've given us the opportunity to hear your message, God. Truly, God, you are powerful, you are mighty, you are the one who give us life. And today, we just wanted to give glory to you, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Father God, in most powerful way, God, your words and your only words lang po, Panginoon. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, ito'y dasal namin. Amen. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, we will talk about building together for God's glory. Building together for God's glory. Kung nakita yung screen ko, sana nakikita nyo, ayan. I have a question for all of us. Have you ever built something together? Meron bang bumuo sa atin ng ating mga pangarap? Meron ba kayong binuo, no? School project, sa office, meron kayong mga project, yung inyong mga thesis, naalala nyo ba yon? Oo, tagaluto ka ng pancit canton. 'Di ba? Tagabili ka ng kahit ano. Ikaw yung kanilang runner. Pero mind nyo mga kapatid, every duty na meron doon, nung thesis na yon, ay may parte ka. It's good to build something if you are part of it. Napakaganda mag-build ng something kapag ikaw ay kasama doon. And ngayong umaga mga kapatid, yun yung gusto nating ma-feel, no? That we are building God's kingdom na part ako nito. Ako ay parte nito. No, sa simbahan, meron tayong binibuild na hindi pa nabibuild hanggang ngayon. Pero mabibuild yan mga kapatid. Yung ating ego, pasensya na po kayo. Pero mabibuild po yan. And salamat sa building admin, especially kay Romy at saka kay Anthony for doing that. Palakpakan natin sila mga kapatid. Napakasarap, di ba? And meron ako napanood dati na ini-interview, may isang construction worker na sinunog niya yung na-built niya. Kasi sabi niya, part ako ng gumawa niyan. Nakaka-amaze siya na sabi niya, kailangan ko masunog to. Diba na, bakit kailangan sunugin niya yun? No? Dahil feeling niya, siya yung may gawa nun. Siya yung part nung gumawa ng building na yun. Meron siya namang na-interview that he is so happy nung natapos yung Burj Khalifa. Alam niyo ba yung Burj Khalifa? Yung pinakamataas sa building. He is proud that he is one part of that building. Napakaganda mga kapatid that you are part of something in building. Tama ba yun? Kaya tanong mga kapatid, have you ever built something together? Bubuksan natin yung Bible natin sa Nehemiah chapter 3 at hindi natin siya babasahin lahat, no? Pero ang assignment ko sa atin mga kapatid is to read it. Basahin niyo po. Napakadaming pangalanan dyan at matututo tayo sa istorya ng Nehemiah chapter 3. Great things are accomplished when everyone does their part. Maraming ma-accomplish kapag lahat tayo ay kumikilos at ginagawa natin ang ating parte. Napakaganda mga kapatid na kung sa simbahan ito mangyayari, we will be fulfilled. Imagine if all of us here in this room is giving their part in building God's kingdom, ano kaya ang resulta nito?
Kung lahat tayo ay kikilos para buuin ang ating simbahan, ano kaya ang magiging itsura ng ating simbahan? And I believe, mga kapatid, if we are doing this together, it will be beautiful. And we'll be amazed. Sasabihin mo, part ako ng kingdom ni God na bumuo nito. Amen? Ano ba yung background ng chapter 3? Background of Nehemiah chapter 3, yung Jerusalem walls were broken. No? Pinag-usapan natin to. The city was vulnerable. Pwede silang atakihin anytime kapag may sumugod sa kanila dahil hindi handa ang kanilang wall. No? Ito yung fortified city nila. Kailangan may wall para magabayan, mabantayan yung kanilang city. God called Nehemiah to lead reconstruction. And we know that. Gusto ko pasalamatan si Marlon for teaching us the Nehemiah chapter 1 and Kuya Nats, prayer in action. I hope na maalala natin to. Magkakaroon tayo ng mga quiz. No? Magtatapos sa atin itong series na to. Actually, we are planning as a teaching com na magkaroon tayo ng quiz, no, Bible Bowl, para makita natin kung natuto tayo dun sa mga previous natin na napag-aralan. Ang magiging topic noon ay Scandal of the Kingdom at saka itong Nehemiah. Okay ba yun? Ayan. Handa na kayo, mga kapatid. Gusto ko rin pasalamatan muna bago magtuloy-tuloy yung ating teaching ko because we have a planning time kahapon at pinag-uusapan namin kung paano pa mas mapapaganda yung ating series ng Nehemiah. At gusto ko rin ilipap si Archie dahil siya ay naging part ng teaching ko kahapon. Sumama siya, sabi niya, seryoso pala ng teaching ko. Nagulat siya. Pero Archie, maraming salamat sa puso mo. We are inviting once again sa inyong mga Bible Talk leaders, makinig. Pag meron kayo na part ng grupo nyo na gustong maging part ng teaching com, please let us know. No, para matayin natin yung mga taong akit dito sa stage para mas maging equipped tayo to deliver God's message. Yun yung purpose natin. Amen? Okay, let's continue. I have 3 points for us today, and I hope and I pray, mga kapatid, that mapagmuni-munian natin to, mapaglimi-limian natin to. Nalalalim ng Tagalog ka. Kuya Perdi, nakahawa ako sa punto at katotohanan. Di ba? Yun ang words ko, Kuya Perdi. I have 3 points for us today that I hope and I pray that we could help us. So, paano ba tayo makakaalis sa krisis? Ano ba yung pwede natin gawin? No? Yun yung topic natin ngayon eh, yung Christ is better than our crisis. Now, Christ is greater than crisis. Okay? Point number 1. Wait lang po Point number 1. Ba't ganun, no? Parang lumilit yung sulat o malabo lang talaga yung mata ko. Point number 1, everyone has a place in God's work. Lahat ay merong halaga sa kaharian ng Diyos. Everyone was called to do in action. In this chapter, makita natin, mga kapatid, that Nehemiah 3 records priests, merchants, families, and workers serving together. In our culture today, in our setup, sa ating simbahan ngayon, sino-sino ito? Yung pastor nyo, si Pastor Nats, yung ushering natin, yung worship team, yung CM natin, yung childcare, at tayong lahat, mga kapatid. Everyone has a place in God's Word. If we want to continue to build the world that we wanted, kailangan kaparte ka nito, kapatid. Huwag kang magpapaiwan. Ano ba yung magiging parte mo? No? Tanongin mo sa sarili mo, what is my part in doing and building God's kingdom? It's important to know that you are part of it. Let's look at sa mga scripture na ating babasahin. Marami tayong scripture na titingnan. Buksan natin yung Bible natin sa 1 Corinthians 12. Buksan nyo yung Bible natin, mga kapatid. 1 Corinthians 12. Alam niyo po ba kung nasa inyo? Ayan. 1 Corinthians, bago mag 2 Corinthians. Tama ba? Alam niyo na.
1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. Andiyan na kayo? Sabi diyan, the body is a unit, though it's made up of many parts. They form one body, so it was with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. You know, we are parts of God's kingdom, and every part is important. Hindi pwedeng kamay lang ang gumagalaw, no? Lahat yan may nilagay ng Diyos para sa ating pakinabang na gawain. Every one of you, kapatid, kapag nasaktan ng kalingkingan, may kasabihan tayo, pag nasaktan ng kalingkingan, masakit talaga. Hindi, ramdam ng buong katawan. So if we suffer, one suffer, all of us suffer. If we rejoice, all of us rejoice, mga kapatid. Another scripture, sa Romans 12 ulit, Romans 12 naman, yung Acts, Romans, mga kapatid, yung mga scripture na to, pwede nating i-memorize, no? Romans chapter 12, in verse 4 to 6, sabi diyan, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, are many from one body, and each members belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophecy, let him use in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If showing mercy, let him do it cheerfully. Again, mga kapatid, everyone is important. At feeling ko, kapatid, sa lahat ng binanggit na karakter dito sa Bible ay meron ka nito. Meron ka nito. Pwede hindi ka leader, no? Pero magaling ka magbigay. No? Pwede hindi ka magaling sa prophecy. Sino may magaling sa prophecy? Wala. Di ba? Pero pwede kang magpagamit sa iba't ibang bagay sa simbahan. Now, if you can teach, again, welcome po kayo sa teaching committee natin. Nawawala po yung mic ko. Kung pwede ka sa tech team, pwede ka sa tech team. Hello. Yon, bumalik. Thank you. So, lahat tayo mga kapatid. So, wag mong sabihin na wala akong magagawa sa simbahan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan, no? Lahat yan may kakayahan, mga kapatid. Ako nga hindi ako song leader. Di wag. No? Pero, may iba akong pwedeng gawin. Yun yung pasayahin kayo, di ba? Bigyan ng ngiti. Di ba? Pasayahin yung asawa ko. Di ba? Happy birthday, happy anniversary. Anniversary nga pala namin nung June 23. We are 14 years na, mga kapatid, by God's grace. Salamat sa Panginoon. Amen. So natin Bible natin sa Ephesians 2:10. Para marami tayong makitang example dyan. Ephesians 2:10, andyan na kayo mga kapatid? Kasi ako wala pa. Again, no, alam niyo na, ang sarap pa rin palang magbuklat ng Bible, no? Yung paper bound. So, Ephesians chapter 2, verse 10, sabi diyan, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, and which God prepared in advance for us to do. We are God's work, mga kapatid. You, everyone, each of you, mga kapatid. When you look at your seatmates, yung tao sa harapan mo, sa likod mo, we are all God's created. Equally. So lahat tayo ay may pananagutan sa bawat isa, and we can help each others up. Every piece is needed to complete the picture.
A single puzzle seems insignificant. Alam mo yung puzzle na ganyan lang, yung isa lang. Parang significant. Pero pag hindi yan nasama dun sa bigger picture, parang kulang pa rin. So, kapatid, sabi mo, you complete the church. Each and everyone completed the church. We can escape the crisis if we will help each other. What we need to do, find your place and serve God faithfully. So what are we going to do? Hindi ko alam paano nangyari yan, no? You know, ask yourself, is there any gifts that God has given me na pwede kong gamitin? Where can I serve? Mag-isip ka na ngayon, saan ba ako pwede magsilbi? Sa mga song leaders natin, si TJ, no, panibagong addition nila sa song leaders. May fans club na yan dyan. Na si RG sa teaching com, no? Sa CM, nangangailangan pa rin sila. So, ano tayo, di ba? Sa ushering, so, may mga umalis, pero may mga bago nag-stand up. And I believe everyone of us here ay may gagampan ng tungkulin, mga kapatid. Piliin nyo, hanapin nyo na yon. No, sa inyo, i-claim nyo na yon. No, i-claim nyo na. Pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa ating lahat. God uses ordinary people. God uses ordinary people. No, nirecord ni God dyan lahat ng mga faithful workers ng Nehemiah chapter 3. Kung babasahin natin yan, napakadaming pangalan. At iba-iba sila ng ginawa. Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4. No? Lahat yan mayroong ambag. At ginamit niya yung kadakilaan ng Panginoon, no, para ma-build ang isang bagay na magiging amaze ang lahat. Sino-sino yung mga taong ginamit niya rito, no? May mga priest, mga goldsmith, a family member, no? Lahat may parte. Saan ako doon? No? We are used by God's glory. Sino-sino yung mga taong pwede nating sabihin na behind the scenes? Ito yung mga taong tahimik lang na nagtatrabaho, no? Na kumikilos. Alam mo, behind the scene, yung mga ushers natin. Wala pang tao dito, sila na yung nag-arrange ng chair. Tama ba yun? Sila yung nagwe-welcome, nagpe-prepare. Behind the scene din natin yung ating tech team. Kasi kung wala yung tech team, palakpakan natin yung tech team. May bago silang member, si Sulay. Tech team ba yan? So, may mga taong gumagawa behind the scene. No? Para maging maayos yung ating worship. Yung mga CM, bakit sila behind the scene? Kasi ginagawa pa yung mga modules na binibigay sa mga anak natin, mga kapatid. Hindi naman yan pagdating nila dyan, ready na sila. Gumagawa pa sila ng mga printed na notes, yung mga, ano tawag doon? Crafts, no? Ginagawa nila yan. No, kailangan ma-appreciate natin itong mga taong to because they are giving their hearts in building our God's kingdom. Sino-sino ba rito sa atin ang nakaka-appreciate sa kanila? Lahat tayo, di ba? So, pag may pagkakataon kayo, mga kapatid, pag meron kayong oras, pwede natin silang pasalamatan. Thank you, kapatid, sa pag-aalaga mo sa anak ko. Sigurado ako sa anak ko, no, si Jethro at si Taddy, napakababait ng mga bata ngayon, no? Di ba? Parang, thank you for taking good care of our sons and daughters. Pasalamatan natin sila. Let's serve kahit... Let's serve faithfully even when nobody notices it. Magsilbi tayo, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, that we are doing our parts, we're serving God, kahit walang masyadong nakakita. Walang masyadong glamorosong palakpakan. Buksan natin yung Bible natin sa Zechariah 4:10. Alam niyo ba kung nasaan ang Zechariah, mga kapatid?
Nasa Old Testament yun. At alam niyo ba na yun yung dulong bago mag Matthew. Tama ba? Baka mali ako Ha? Di ba? Sabi sa inyo, hindi niyo alam Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10. It says here, who despises the day of small things? Men will rejoice when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel. No, in every small things matters to God. Every details that you're doing matters to God. So, walang maliit o malaking bagay. Kagaya nga na sinasabi ni Perdi kanina, di ba? Kahit maliit yan, it will contribute to God's kingdom. Okay, let's read another scripture. Sa 1 Corinthians chapter 1. Balik lang tayo sa 1 Corinthians chapter 1. Hindi na kayo sa 1 Corinthians? Ako wala pa Chapter 1 verse 27 to 29. Andito na. Para malilit yung sulat dito. Sabi diyan in verse 27 to 29. But God chose the foolish things of the world to save the wise. God chose the weak things of the world to save the strong. He chose the lowly things of this world and despises things, and all things that are not good to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who become for us wisdom for God. That is our righteousness, holiness, and redemption. You know, we are very important to God's eyes. Even though you're small, you're weak, kailangan ka para mag-advance ang simbahan ng Panginoon. Remember, God sees, God remembers, God rewards faithfulness. You are rewarded, mga kapatid. Lahat ng ginagawa mo, alam na Diyos yan. You know, God works behind the scene. Alam niyo ba sa book of Esther, wala yung word na God o Lord doon, pero He's working behind the scene para ma-save yung mga tao niya doon. Last point, mga kapatid. At ito yung point na gusto kong ma-accomplish natin. Unity accomplishes God's purpose. If we are united, we can accomplish bigger things. Imagine if all works, imagine each and every one of us is working little by little, helping each other. Tutulungan natin, alamin natin yung mga pangailangan sa simbahan, we will accomplish bigger things. Unity accomplishes God's purpose. Different groups repaired, different sections of the wall. Ikaw, kapatid, anong wall ba yung ginagawa mo? Makakatulong ba ito para to build yung simbahan na meron ka? Different instruments create one beautiful sound. Alam niyo ba yung orchestra? Alam niyo yung orchestra? Ito yung may different instrument. May piano, may cymbals, may flute, may drums. Pero kapag sila ay sabay-sabay na tumutugtog, nakakabuo sila ng magandang musika. And ganoon din yung gusto mangyari sa atin ng ating Panginoon. We will use our gifts and talents to create a big opportunity. The church will function best when everyone plays their role. So, ang simbahan ay magpapunction ng well kapag lahat tayo ay gagampanan ang iniatang sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay song leader, do it well. Kung ikaw ay Bible talk leader, lead well. Kung ikaw ay usher, serve well. Lahat tayo, mga kapatid, ay magkakaroon ng opportunity na mag-grow ang ating simbahan. Now, Nehemiah talks about unity. Nehemiah talks about we will accomplish things if we are joining towards one another.
I want us, mga kapatid, to protect the unity in the church. I encourage us na encourage natin yung bawat isa. By words, by deeds, i-avoid din natin yung division sa ating simbahan. How can we complete the unity if we avoid division sa ating simbahan? Question. Meron ka bang hindi united yung puso mo, kapatid, sa ating mga kapatid dito sa loob ng simbahan? Huwag mo tingnan. Yun. If we avoid division, we will grow as a church. And I'm calling each and everyone na tugunan yung tawag ko na yun, mga kapatid. Yung pakiusap ko sa atin. If you have a brother or sisters na medyo hindi okay yung relationship nyo, I pray and I hope and I pray na unti-unti nating ayusin ang ating relasyon. Why? Because if we do not repair it, we cannot repair the bigger problems in our church. Kapag hindi natin inaayos ito, mga kapatid, maaaring masira yung walls na binibuild natin dahil we are dwelling on the situation na meron tayo. Again, the challenge for us today is to be grateful, no? Maging not in the division sa ating mga kapatid. Pakiusap ko, kapatid, kung meron kang hidwaan o hindi magandang puso sa iyong kapatid, ito ang tamang panahon para tayo ay makalipad, no? Kasi hindi talaga aabante ang ICOC Muntinlupa if you have division in this church. Naniwala ba kayo doon? It will collapse yung mga bagay na binibuild natin. I hope and I pray that you find in your heart to forgive your brothers or your sisters na nakasakit sa puso mo. At kung ako po ay may nasaktan at hindi ko alam na sa inyo, patawarin niyo po ako. No, ask forgiveness. Willing ba kayo, mga kapatid, to build the church? No, alisin natin yung division sa simbahan. Now, we are working towards a common goal and it's building the ICOC Muntinlupa. Masasayang at masasayang ang pagpapaganda natin sa lugar na to, pagpalagay ng aircon, pagpapanatili ng kaayusan ng simbahan, kung sa ating simbahan mismo, hindi tayo nabubuo. Now, it will collapse. It will collapse. Again, mga kapatid, I want to stress this because maraming na-hurt. Kapag na-hurt yung bawat sa... Remember yung sabi ko kayo na sakit ng kalintingan, sakit ng buong katawan. We feel you, kapatid. We feel the hurt na nangyayari sa simbahan. If we're not willing, please pray for your heart na maging willing ka to work together. Diba? Kagaya na sinabi ko kayo na magiging mas okay yung simbahan if we work together. Imagine the church that is united sa lahat ng kanyang gagawin. Marami tayong maka-accomplish, mga kapatid. And I want us, God want us, na mabuo yung Nehemiah, yung wall na binubuo natin, so that we can stand in the crisis. Magiging matatag lang tayo sa crisis, mga kapatid, kung bawat sa atin ay magkakaroon ng unity in our hearts. Amen? Kung ikaw yun, I want you to repent, kapatid. Kung ako yun, mag-repent tayo, sabay-sabay. What we learn in Nehemiah chapter 3, everyone has a role. No? Lahat tayo mayroong katungkulan na dapat nating gampanan. Ordinary people matter, or in other words, members, all of us matter in God's kingdom. No small or bigger role, sa ating simbahan. Kung may parte ka sa Panginoon, do your work, do your purpose. At sino ba ang nagbibuild sa atin as one? It's Christ. Sabi sa Matthew 16:18, I will build my church. Jesus is building His church. And I believe, mga kapatid, we are Jesus' church. Not Nathaniel Suniga's church.
no? Not Romel Villegas Christian Church, no? Pero ito ay simbahan ng ating Panginoon. Again, I'm calling you mga kapatid, each and every one, ito ay simbahan ni Kristo. Hindi ito simbahan ng ilang tao. Kung gusto natin na magkaroon ng isang united na simbahan, look for Christ. Imitate Christ. Christ is a master builder. We are His workers. I believe, mga kapatid, tayo ang mga tagagawa ng karpintero ni Jesus Christ. Naniniwala ka ba doon? Ang simbahan ang kanyang proyekto. He wants us, our church, to prosper. And we will not do it. Hindi natin magagawa yon kung may divisyon sa simbahan ito. Again, I call you, let's be united in God's purpose because God, Jesus, is the true master builder in our church. Amen. Nehemiah 3 is a great lesson for us to understand that mabubuo natin ang sambagay pag tayo ay nagtulungan. Ngayong umaga mga kapatid, let's have reflection questions. Am I serving? Am I faithful? Am I promoting unity? Now, let's promote unity. Again, as a calling na gusto kong iwan sa atin. Let's call others higher up. Maging united tayo mga kapatid. We will not build what we wanted to build if we are not united. Conclusion. Nehemiah 2:18, let us rise and build. Remember, every worker matters. Every task matters. Every act of faithfulness matters. Every one of you, brothers and sisters, matter in God's kingdom. What section of the wall has God entrusted to you? Mga kapatid, let's build together for God's glory. Maraming po salamat. Ang papuri ay lahat sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Manalangin tayo. Father in heaven, we are grateful, God, once again for this opportunity, God. Though it's hard, God, to be united, Panginoon. Pero ito lang tamang solusyon, God, so that we can reach our common goal. We want this sector to grow in numbers. But first, God, please help our hearts. Ito muna yung una namin buuin. Patawarin niyo po kami, God, if there's anything in our heart na hindi po tama, alisin po yung Panginoon. Our dream, Father God, is to honor you, God. Not to please other people, God, but you alone, Panginoon. Salamat po sa Nehemiah chapter 3, Father God, that's reminding us that matutulungan namin, magkakatulungan kami if we are united, Father. We want to build the church in ISOC Muntinlupa. That please, God, help us, God. Mabuild namin yung relationship namin sa bawat isa. Mahal po namin kayo. Salamat po sa mensahe nito. Sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you.